And good morning, good morning. It's 4:07 in the afternoon, but still, it's a good morning. Eto na naman tayo. Pupunta ako ngayon ng Bikers Den General Trias para magpa-check ng motor. Remember yung last vlog natin, binaha tayo ng matindi. Medyo maraming naging resulta sa ating motor yung pagbaha na yun. Musong tayo sa baha, nalubak tayo ng malalalim, and so many more unfortunate events nung araw na yun. Lalo na nung pauwi. Grabe talaga yun. Ang resulta is parang may tama yung steering natin and nawalan tayo ng busina. And yung ating mini driving lights ayaw mag-on. Yung iba naman, like change oil, change gear oil, nagpa-check na rin ako ng air filter. So tapos na yung mga yon. Nagpa-check na rin ako ng panggilid, hindi naman siya pinasok ng tubig. So that's a good thing. One less thing to worry about, and one less expense to worry about. Papatingnan na rin natin yung steering natin kung anong nangyari, no? So, samahan niyo ako. Let's go! Medyo nararamdaman ko kasi sa aking steering parang pumapalag-palag siya. Hindi man pumapalag na sobrang lakas nung palag niya, pero I feel na parang kusa siyang lumiliko or what. So, tingnan natin kung ano ba, may bumaliko ba or what. Tapos yun nga, sa electricals natin nawalan tayo ng busina saka yung mini driving light. So tingnan natin kung anong nangyari. Pare ko, in the back. Hopefully minor lang naman yung mga nangyaring issues sa ating motor. Tapos meron din tayong tropa na yung motor niya nasa Bikers Den Gentry ngayon. Titingnan natin kung ano nang nangyari sa motor niya. Nung Saturday kasi bigla na lang siyang nasiraan sa tapat ng dating Benelli silang. So pinick up na lang nila yung motor. Yun ang actually maganda sa after sales ng Bikers Den, no? Kung nasiraan ka man, meron silang sasakyan na ready para pick upin yung motor mo to take it to their shop and check it for repairs or whatnot. Malapit lang naman yung Bikers Den Gentry. Unlike last time na lumagpas tayo kasi ewan ko, wala kasi akong landmark noon ano lang pakiramdam lang kung nasa na yung Bikers Den. Pero ngayon nag-set na ako ng landmark, so pag nakita ko yon, matik ano na, Bikers Den na. Makikita natin yung tindahan ng gulong dito sa bandang kaliwa. So yan, malapit na tayo. Sana tanggapin pa nila kasi 4 o'clock na. A few moments later. Several days later. And good morning again. Good morning. It's 7:55 in the morning. So today is Sunday, and ito yung continuation ng ating video last time. So ito na ngayon, tapos na nating ipagawa lahat ng kailangang ayusin kay Panarea. Change oil, gear oil, pa ba? Chinek din yung panggilid, saka yung air filter ko, chinek na rin kung may mga tubig or what. Bolts, hinigpitan kasi medyo may lumuwag na manginan-nginan. So
Dahil nga hapon na tayo nakapunta sa casa nung last time, hindi siya natapos. Bali yung electricals, ako na gumawa sa bahay. Hindi ko lang siya na videoan. Ang nangyari pala doon, kaya pala ako nawalan ng busina sa kanang mini driving lights, ayaw niyang mag-on. Yung positive pala na disconnect. Bali yung positive wire ng mga auxiliaries ko na disconnect. So ayun, buti na trace ko naman, naibalik naman natin. So yan, gumagana na uli yung ating busina sa mini driving lights. At hindi na natin kinailangan pang gumastos para sa repairs. Akala ko nga papalit ako ng mga relay. Buti na lang may na-disconnect lang palang cable. So yan, all goods. Our Panarea is now again at 100% condition. And sa paparating na holidays, November 1 and 2, meron kaming ride with the Panarea group and also some friends from Manila. Pupunta kami ng Laguna. So nasa kondisyon na tong motor natin para sa ride na yun. So ngayon papunta uli ako ng Manila. It's a Sunday morning, so it's church day. Ang layo ng inaatena natin from Dasmariñas, Cavite to Tondo, Manila. Pero kasi andun yung ministry natin kaya we enjoy the travel, no? Kasi mahal natin yung ginagawa natin, kaya okay lang kahit nalayo. Walang problema yan. Kasi we're doing it for the Lord naman. So sa tuwing bumabiyahe ako papuntang Manila, no, dito talaga ako dumadaan sa Molino. Sa Daang Hari tas Molino. Kakaiba yung kondisyon ng kalsada sa Aguinaldo Highway Madaming surprise. May mga surprise na lubak. Saka may mga bus. Dito yan, ito lang. Sunday morning maluwag naman siya, so mas masarap dumaan dito. Sarap luwag ng kalsada ngayon. Uy, lupit ni kuya. Nagse-cellphone habang nagda-drive. Siguro yung pagse-cellphone saka pagda-drive, talaga, skill talaga yan. Kasi it requires so much concentration. Siyempre, concentrate ka sa pagda-drive ng dalawang gulong, tapos cellphone ka pa, Pero regardless, if you can do it, or if you're really good at it, it's still not a good behavior when driving. Yung pagpo-phone habang nagmo-motor, kasi it's really unsafe. Siguro they have their own reasons naman. So who are we to judge, diba? Aminin nga natin, minsan tayo rin meron din tayong mga ano bang tawag doon? Unlawful moments. A few inches later. Mukhang okay na yung kondisyon ni Aria da Panarea. Nagpalit din pala ako ng configuration ng bola, Dati kasi yung fly balls ko naka 12s and 13s, 312, 313. Maganda yung niya, initial torque. So ngayon nag-try tayo ng straight 12s. Medyo ramdam ko yung yung pagbabago. Marami kasi akong ka-group na mga naka straight 11 sila. So that configuration works for them. Kasi iba kasi yung riding style ng natin So yung configuration nila might not work for you, and yung configuration mo might not work for them or might not be satisfying for them. Pero sa akin kasi goods yung 12-13s na combination ng bola. So testingin natin tong straight 12s kung okay pa siya, kung maganda performance, and pag may mga rides hindi tayo may iiwan.
Eventually. So ayun, time check, it's 8:37 in the morning. Nandito na tayo ngayon sa Rojas Boulevard, malapit na tayo sa Tondo. Siguro mga 9 o'clock andun na tayo. So still in time, kasi 9:30 pa naman yung start ng service namin. Natesting na natin yung performance ng bagong configuration ng bola natin, and all goods na all goods. Maganda rin pala yung straight 12, so napansin ko lang sa kanya, mas yun, nagkaroon na siya ng gitna from 70 to 100. Medyo matagal na siyang makuha, pero ngayon medyo mabilis na siya. Ramdam ko na nadagdagan yung power niya sa gitna. Pero syempre hindi ko masasabi kung nadagdagan yung dulo, kasi yun nga, hindi naman tayo top speed. And nandito tayo sa Philippine roads. Sa Manila roads, napaka congested ng kalsada, ang daming traffic lights, ang daming sasakyan. So hindi natin kailangan mga top speed na yun. Hindi natin kailangan gawin. Pero so far natutuwa ako sa bagong configuration ng ating panggilid. Aside pala sa bola, may mga iba rin ako pinalitan sa panggilid ko. Siguro next vlog, share ko sa inyo yung setup ng aking Panarea. Wala lang, share ko lang sa inyo para may content. So yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo for today's video, guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, pakiclick na rin yung subscribe button, no? Yun lang, guys. Stay safe everyone and God bless. Bigyan ko lang kayo ng quick tour ng Manila roads. Peace.